Isa ito sa pinaka-challenging at pinakasulit na adventure hiking na nagawa namin. So guys, masulod sa guys sa gamay ko iba guys. Hala! Katondo! Medyo risky nga po yung naging journey namin ngayon dahil kulang kami sa protective gear or PPE. Pero alam naman namin dapat talaga itong isaalang-alang sa ganitong klaseng gawain. Ngunit sa kasamaang palad ay wala kaming mahihiraman. Gayon pa man, tanging pagtitiwala sa Diyos at dubling pag-iingat na lang ang naging sandigan namin dito para maipagpatuloy lang ang aming layunin. At sa lahat ng aking mga tagapanood, huwag kayong mag-aalala dahil kasama namin ang mga lokal na taga rito na lubos na nakaalam sa lugar at higit sa lahat ay kasama namin ang Diyos sa journey na ito at sa biyaya ng Diyos, lahat kami ay ligtas na nakabalik. Ngayong araw, samahan nyo kami sa panibagong adventure na puno ng hamon, teamwork at pananampalataya. Kami ang Pathfinder and Master Guide Aspirant mula sa Caban, Calanto District, mga kabataang hinuhubog hindi lang sa pisikal na tibay kundi sa dedikasyon, pananampalataya at paglilingkod sa ating banal na Diyos. Bahagi nga po ng aming passport requirement ang mga aktibidad na tulad ng hiking, caving at climbing na kailangan naming i-perform bago kami mapirmahan sa aming passport. Bago pa man kami lumakbay, ang unang ginawa namin ay ang humingi ng gabay at proteksyon mula sa ating Diyos. At eksaktong alas 6 ng umaga ay nagsimula na kaming maglakad. Sinalubong kami ng napakagandang pagsikat ng araw na parang yakap ito ng langit na nagpapaalala sa amin ng hindi kumukupas na presensya at pagmamahal ng Diyos. At sa bawat hakbang, dama namin na hindi kami nag-iisa. Medyo paakyat na din ang daan na tinatahak namin dito. Siguro halos 1 kilometro na rin na tuloy-tuloy ang akyatan. Kanina punong-puno pa ako ng excitement, pero habang tumatagal at habang tinatahak namin ang mahaba at matarik na daan na to, unti-unti ko nang nararamdaman ang pagod. Taga-umaman ko pero magamoy kalawig nga laro nga po eh. Bala ka po yung magsaka ba kung gwapo to yung duwa no. Mahigit kalahating oras na rin kaming naglalakad dito. Yung iba sa amin kumuha na nga ng tungkod para may masandalan sa bawat hakbang. Habang ako naman dito ay kinakatok, nilulugi mo. Stuod lang lagi na po kamusunon. Guide guys oh. Ang gwapo namon nga tour guide. Paps, do nakapakapoy saon Paps aw? Ha? Una pa kapoy samon? Bato pa niya. Bato pagle. Dito ay nagpahinga muna kami ng saglit. Napansin ko nga na medyo disadvantage pala kapag nasa hulihan ka. Dahil sa tuwing magpapahinga na yung mga nauuna, saka ka palang makakarating at sa oras ng pagdating mo ay ready to go na agad sila. Kung magpapahinga naman yung mga nahuhuling dumating, mas matagal namang nagpahinga yung mga nauuna. Kaya ayon, palagi akong nagpapauna. Murag abo sayap dire. As Denver guys ah. Malayo ka lakbang lakaton pagkato sa kanaan. Follow Denver Vlogs. Hilang. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad. Yung dinaanan namin ay napapalibutan na ng mga halaman. Kakaiba ang ambience dito. Siguro nga, tuwing gabi, medyo nakakakaba kapag dumaan ka dito. Maliban sa madilim, what if bigla ka pang makakarinig ng umiiyak na babae? Isa sa mga naobserbahan ko sa lugar na ito simula pa nung kanina ay itong puro bato naming dinadaanan. Pati din pala yung mga lupain dito ay puro mabato. Kaya siguro yung mga tao dito ay bihira lang na nagtatanim ng gulay at tubo. Kaya napaisip ako kung ano kaya yung unang pangkabuhayan ng mga tao dito. Mahigit 1 oras na rin kaming naglalakad nang madaanan namin ang mga bahay na ito. Siyempre basta probinsya, kahit gaano pa kaliblib ang lugar, may mga naninirahan pa rin talaga. Sobrang ganda nga ng paligid nila dito. Mararamdaman mo talaga yung preskong hangin at katahimikan. Kaya napapaisip ako, parang masarap ditong mag-relapse ng mga masasayang kahapong nagdaan na hindi mo na mababalikan. Dito ay nakarating na nga kami sa sitio Malangsa na sakop ng Barangay Uringao. Sa higit 1 oras naming paglalakad, napansin ko na parang nalulumbay na ang isa naming kasama. Siguro dahil sa pagod o sa haba ng nilakad namin, napupugday na siya. Hoy, katunga pa lang tama saka pataw na bukid. By the God's grace, kaya ni namon. Makalabot kami sa amon kadtuan kag makapuli kami sa safe and sound. As in guys, so we are now here and it's so exhausting that we walked almost 1 hour already. Nagpatuloy ulit kami sa aming paglalakad at dito na nga nagsimula ang aming pagtatawid o pagdaan sa sapa. Ayon nga sa mga taga rito, isa ito sa pinakamaayos at madali na daanan dahil kung sa itaas daw kami dadaan, tiyak na mas mahihirapan kami sa kalisod. Nag-iingat talaga kami dito dahil medyo madulas ang mga batong dinadaanan namin dahil sa lumot.
Kung hindi ka nga sanay na dumaan sa ganito, ay talagang makakiming-kiming kagid hanggang sa makaraos. Pagkalipas nga ng kalahating oras, ay narating din namin ang maliit na talon na sakop ng Malangsa. Kaso nga lang ay walang patak ng tubig at napakasayang. Akala ko dito na nga matatapos ang lakad namin, pero laking gulat ko nang malaman kong hindi pa pala kami naka 1/4 sa aming lalakbayin. At dito na nga kami nagpatuloy at umakyat sa parang bangin. Para sa next trail namin, dumaan kami sa napakagandang lugar na ito na puno ng mga halamang hagunoy. At bigla ko ngang naalala, nga daw kamusunon ko gali tuod kagina. Nalipat na lang ko tungod sang sige halong basi madanlog ko sa bato ba. Naglakad ulit kami ng halos kalahating oras at narating namin ang tinatawag nilang tubod. Dahil ito ay dumadaloy ng hindi humihinto at dito nang gagaling ang tubig na dumadaloy sa sapa na dinaanan namin kanina. At dito naman sa may bandang itaas ng tubod ay tuyong-tuyo na ang sapa. Dali tubig din na kaya to sa pa wala hubas na to na sa ubos. Kaya pala tinatawag na Malangsa yung lugar nila dito dahil parang may naaamoy kaming malangsa sa paligid na hindi ko alam kung saan ang gagaling. At dahil nakakaramdam na nga kami ng gutom, kaya dito na nga kami kumain ng aming pang-agahan. Ito yung kung tawagin sa amin ay puso. Kami mismo ang gumawa nito gamit ang dahon ng niyog na linghod at sinisidlan ng bigas tsaka pinakuluan at noong pagkaluto na ay naging puso. Gurame, gurayan niya torta. Pagkatapos ng aming pagdadaan ay dito ay nagpatuloy na naman kami sa aming paglalakad. Medyo na nagapahirap ang aming dinadaanan dito. Si Inday gani dito ho daw hindi nakasaka. Nagngingilo na kasi ang mga paa namin tapos magtataklas pa sa mga ganito. Pagkarating nga namin dito sa may unahan, narating namin ang sinasabi nilang kuweba. Nagulat nga talaga ako dahil dito pala kami papasok sa maliit na butas. Kailangan talaga naming magkakamang para makasulod. Or guys, masulod sa guys sa gamay ni Kuya Bagay. Hindi na sir matipag sir. Si matipag mo. Mga sawa pa ko balay ah. Ako asawa ka pa? Ako mauna ka. Dua ka bahay sa kalaki. Uy, kaamay ba? Okay guys, masulod ta guys. Kinakabahan nga talaga ako dito sa pagpasok at baka ito ay matitiphag. At nasa isip ko nga din na baka may ahas sa loob. Pero sabi nga po ng kasama naming taga rito ay safe daw sa loob dahil inunahan na niyang pumasok para i-check ang loob nito. Hindi ko talaga in-expect na sa maliit na butas na ito ay malawak pala sa loob. Hala! Katanda! Daw na manol talaga ako sa nakita ko na malawak pala sa loob. At ang sabi ng kasama naming taga dito, madalas daw nila itong pinapasukan at kapag daw umuulan ay napupuno ito ng tubig. Meron ngang mga kaunting maliliit na stalactite sa itaas at malagkit naman na lupa dito sa ilalim. Ilang lindol na daw din ang nangyari dito at hindi naman daw gumuguho. At yun na nga ay lumabas na kami dito at sobrang bagal nga ng paglabas namin dahil ang hirap lumabas sa butas na ito. Kaya ayun, gin-timelapse na lang namin sa labas para mabilis tingnan. Amo pa daw mga alingayo kami nga ginpaasuhan kag nagpinalumba gwa. Pagkatapos nga namin sa caving ay nagpatuloy na naman kami sa aming paglalakbay at dito nga ay nakasabay ko si Ma'am Rose na taga rito din at sinabi niya sa akin na yung mga tao daw na nakatira dito ay pangunguling lang ang isa sa mga hanap buhay nila at ang pinakamahirap pa ay binubuhat lang daw nila ito sa pamamagitan ng tuwang-tuwang na kawayan at dito pa dumadaan sa dinadaanan namin sa sapa upang hakutin palabas at maibenta. Kaya napasabi talaga ako na layo-layo talaga ang kanilang nilalakad. Siguro nadudugmok na yung mga uling kay nagabunggo-bunggo sa bato. Bandang alas 9 na nga nang nakarating kami dito sa 4 na talon na magkasunod-sunod hanggang sa itaas na tinatawag nilang Hagimit Falls. Maganda sana ang view dito kung may tubig kaso nga lang ay tuyo ang talon dito. Kaya para ma-perform namin ang pag-akyat dito kami dumaan sa pamamagitan ng pag-akyat hawak ang lubid. Medyo challenging nga yung pag-akyat namin dito dahil medyo may kadulasan yung mga bato. Kaya na. Dito ay nasa ikalawang hakbang na kami ng inakyat namin na falls. At dito naman kami sa may gilid dumaan at sa lubid pa rin kami kumakapit. Hey, satisfying!
Guys, awan yung last nabon nga saka. At dito naman sa ikatlong hakbang ay medyo nakakatakot dahil may butas sa ilalim at may malaking bato. Pero by the protection of God ay nakaakyat kaming lahat dito at safe kaming nakarating sa itaas at nakapagpa-picture sa pinakamataas na falls dito, kaso ay walang tubig. Parang nasasayangan ako sa view na ito dahil tuyo ang falls, pero okay na lang. Ang importante siguro nga mapirmahan ang amon passport. Ulit namin guys. Tapos na ang trip. Karamihan nga sa amin ay nauubusan na ng tubig at nauuhaw na. Kaya ngayon ay pupunta naman kami sa may tarog na kung saan ay dumadaloy ang tubig. Dito nga ay nagulat ako na dito daw kami dadaan, sabi ni Kuyang taga rito. Dahil shortcut ito patungo sa may tarog. Amo ning agyan no nga? Duay may dala nung. Eh sabi ko, dito tayo daan, na wala namang daan dito. Sabi niya, gagawa natin daan. Tiya mo to diri kami daan. Ginpang labo, yan lang ang mga balagon, kagbaw diri daw ginakibang ako iya guys. Kaysa plastada ng aming sitwasyon dito ho. Tingnan ninyo ang bato dito kay nakapay lang na sa ganyan ho. Baw hinali, mahila namin iyan kay magkaratip hagid ina, baw hindi lang tani. Tiya mo to kaluyan, sa doble namon nga pag-iingat, nakalampuwas kami dito kag nakarating kami dito sa may tarong. Kagamo to nakainom na kaming lahat. Hindi daw ito nahuhubas guys, patuloy lang ito sa pagdadaloy. At dito ay lumakad naman kami paakyat hanggang sa nakarating kami dito sa may itaas at kami ay nakapagpahinga saglit. Gusta sir? Gusto na mo pa invest? Diri ay nakita na namin ang magandang view na daw parang I love you baby ko, ikaw lang sapat na. Gareklamo pa ang mga kasama ko dito na ang init-init ko no. Tan ka mo dapat yan. Hindi ka mo reklamo kung init. Basta ako, wala ako reklamo. Nakapukus. At dito nga guys ay padulhog na kami. Ara ang mga pathfinders ay kapoy na pero kapadayon gyapon. Kag na-appreciate ko gid si Lord nga ginprotektahan niya kami sa journey na ito at wala gid sang isa sa amon nga nadisgrasya dire. Ang protection ni Lord sobra pa sa PPE. Amo na nga bisan ano pa nga challenges nga makakaharap natin sa ating buhay. Gagawin nating weapon ang prayer at pananampalataya sa Diyos. Makakaya talaga natin yan because we can do all things through Christ who strengthen us. Rin nakabigay sa highway ang amon yung ginlaktan dito sa may punta kami nagtulog and then nagribot kami dito tapos sa punta. Masaya nga kaming lahat dahil natapos ang adventure hiking namin na masaya kag successful. Te hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat.